Naging mas exciting pa ang 3-point contest kaysa main event na slam dunk contest. By the way, si Damian Lillard ang naging 3-point champion. Kalaban sina Trae Young at Karl Anthony Towns. Papasok pa ng final round, nagkaroon pa ng tiebreaker na yung magic number dyan, 3 and 26. Ipinake ko na hanggang hapon. Sa slam dunk contest, mukhang mismo yung mga judges yung tumapos na kasi nun. Hindi naging maganda yung reaksyon ng mga fans kahit sina Reggie Miller at Kenny Smith dahil nga sa naging score ng mga dunks, lalo na yung kay McClung. Nangyari or naging totoo yung sinabi ni Ja Morant at ni Nate Robinson, so ginawan ko na ng episode yun nung nakaraan. Ang sabi kasi ni Ja Morant, sasali lang siya sa slam dunk contest kung 1 milyon ng premyo dahil hindi siya nagtitiwala sa mga judges. Meron kasi mga pinapaboran dun. Parang nangyari dati kay Aaron Gordon kaya hindi na sumali sa dunk contest. Ngayon naman parang nangyari to kina Jacob Toppin at Mac McClung nung first round. Si Vice kasi yan, wala kayong pensyon kapag hindi natuloy yan sa second round. Yung first dunk kasi ni McClung dapat mataas ang score nun dahil sa difficulty na ginagawa. So base kasi kay Reggie Miller at Kenny Smith yung pinagbabasihan ng mga judges kung ilang try bago nila na perfect yung dunk. Based din naman sa mga fans at kahit kina Kenny Smith, yung isa sa mga common na ginagawa ngayon sa dunk contest, merong props or kaya merong mag-a-assist para sa isang dunk. Ang sinabi naman ni Nate Robinson, kaya ayaw sumali ng ibang mga star player sa dunk contest, ayaw maging memes. So nangyari naman to kay Jaylen Brown nung tinalunan niya si Kai Cenat. So hindi ko lang maalala kung si Reggie Miller or si Kenny Smith ang may sabi nito na parang yung dunk ni Jaylen Brown sinisipon dahil nga gusto niyang kopyahin yung D Brown kaso sobrang late na, nasa baba na siya. Na parang sumisinga na lang si Jaylen Brown after nung dunk na yon. So base to kay Reggie Miller or Kenny Smith. Naging meme si Jaylen Brown sa Twitterverse na yung mga fans naging salty pa sa kanya at binu. Yung mga judges nakaramdam na ata sa mga boo ng mga fans kaya naiba yung scoring ng second round. Yung ibang comments naman doon, si Jacob Toppin ang gusto sana nilang mailagay sa second round para makalaban ni Mac McClung. Kaso nga si Vice yan, wala kayong pensyon kapag nagkataon. Yung second round naman, okay yung dunk ni Brown pero hindi katulad nung kay Mac McClung. Yung ibang mga players napapatayo talaga dyan kasi at saka inaabangan yung gagawin niyang dunk. Lamang pa noon si Jaylen Brown ng 0.2 sa score dito kay McClung. Imbes na sagipin ni Vice President yung dunk contest, mukhang nalubog pa ata dahil nga sa naging comment online. Kulang na nga lang gawin ni Mac McClung si Wembanyama ang talunan niya pero si Shaq muna. Doon siya nakakuha ng 50 na score sa slam dunk contest at nanalo ulit. Si Jaylen Brown trending ngayon sa Twitterverse dahil sa hindi magandang dahilan. May mga memes na dumating doon. Ang isa doon, paano nangyari na si Aaron Gordon tinalunan si Taco Fall na mahigit 7-footer tapos si Jaylen Brown si Kai Cenat na nakaupo pa. Yung iba doon sinabing hindi proud si D Brown sa ginawang tribute dunk nitong si Jaylen Brown. So para sa inyo, rig ba yung nangyaring slam dunk contest na alam na ng mga judges kung sino ilalagay nila sa second round? Kasi kapag si Brown na ang magdadunk, nag-CCR muna ako kaya time.